Sa wakas nga ay dumating na nga rin ang in-order kong wallpaper sa TikTok. Hapon na nga at nang dumating ito, kaya dali-dali ko na rin binuksan ito at eto nga na-excite nga talaga ako. Niligpit ko lang nga muna itong mga unan at para na nga makapagsimula ako sa mga gagawin ko. Pero bago yon, winalisan at pinunasan ko nga lang muna ang pader na pagdidikitan ng wallpaper. First time ko nga lang palang magdidikit nito. At habang nagwawalis nga ako ay may batang pasaway nga dito sa likod ko. Pinaglalaruan nga rin ang in-order kong wallpaper. Binuksan ko na nga rin ito at sabi ko nga ay para makapag-umpisa na nga rin ako sa pagdidikit nito. At habang binubuksan ko nga ito ay tingnan nyo naman ay may batang makulit nga sa likod ko, sunod ng sunod nga at gusto nga itong kunin sa akin dahil maglalaro siya. Inutusan ko na nga lang siya na kunin ng gunting pero ako din pala ang kukuha. Sabi ko nga sa kanya, dun nga lang muna siya maglaro at may gagawin pa nga ako. Grabe talaga mga mami, akala ko noon na madali lang talaga magdikit ng wallpaper. Dahil ngayong mga nakikita kong nagdidikit ng wallpaper, ang akala ko nga ay mabilis nga lang, pero hindi pala. Napaka-challenging pala ng pagdidikit ng wallpaper. Kaya nga sa unang pagdidikit ko ay natagalan nga ako, dahil nga ang akala ko ay mabilis nga lang, kailangan pala nito ay may katulong ka sa pagdidikit. Ang anak ko na nga lang sanang magiging katulong ko sa pagdidikit nitong wallpaper, ang kaso nga ay ginugulo pa nga ito. Mabuti na nga lang at hindi ito napunit, kaya sabi ko nga sa kanya maglaro ka nga muna dyan at mukhang matcha-challenge nga talaga si mami sa pagdidikit nitong wallpaper. Pero sabi ko kahit gaano kahirap magdikit itong wallpaper ay kakayanin ko pa rin para nga sa ikagaganda ng kwartong ito. Para naman malinis at maaliwalas tingnan nga dahil maganda nga rin tingnan sa mata kapag malinis nga ang kwarto. Kaya habang nagdidikit nga ako, hindi ko nga namalaya na nakatulog na pala ang anak ko. Napagod na siguro sa kakalaro niya. Habang tulog pa nga ang anak ko, ay pinagpatuloy ko nga ang pagdidikit ng wallpaper. Mukha nga talagang matatagalan ako sa pagdidikit nitong wallpaper dahil nga napakahirap. Ma-share ko na nga rin sa inyo na itong ang tinitirahan namin ay hindi to sa amin. Bahay nga pala ito ng lola ni Daddy J-Lord. Habang wala pa nga kaming sariling bahay, ay dito nga muna kami nila pinatira. Pinagpala talaga ako sa pamilya ni Daddy J-Lord dahil nga napakabait nila sa akin. Maalaga talaga sila dahil mula pa man nung nanganak ako kay Kuya Tantan ay sila na nga nag-asikaso sa akin. Malaki nga ang pasasalamat ko sa Diyos sa pamilya nga ni Daddy J-Lord. Dahil kahit nga malayo ang pamilya ko at ang nanay ko, di talaga nila ako pinabayaan. Tinuring nga nila akong parang tunay ding anak. Kaya kung ako ang tatanungin, napaka-bless ko talaga na mayroon akong sila. Sa panahon kasi ngayon ay mahirap nang makahanap ng biyenan na ituturing ka talagang tunay na anak. Kaya salamat talaga sa Diyos sa kanila. At mabalik na nga tayo sa ginagawa ko. Konting push na nga lang sa pagdidikit at matatapos na nga rin ako. Sinasamantala ko talaga ang pagkakataon at habang tulog pa nga si Kuya Tantan. Dahil pagkagising nga niya ay tiyak na hindi ko na matapos ang aking gagawin. Masarap din siguro ang tulog niya dahil ilang oras na nga rin ako nagdidikit nitong wallpaper. Nakatatlong oras siguro ako sa pagdidikit nitong wallpaper bago ako matapos. Ang hirap talaga kapag nag-iisa, char. Sa pagdidikit talaga nitong wallpaper, kailangan nga ay may katulong ka. Para nga maganda at malinis ang kalabasan. Dahil nga ako isang independent na tao, kaya nga kineri ko na nga lang ang pagdidikit nito kahit gaano kahirap. Kinarer ko na nga lang ito kahit gaano ka-challenging ang pagdidikit dahil sabi ko nga maganda naman ang kalalabasan. Ewan ko ba, pag nanay ka na talaga, ito na talagang nagiging kasiyahan mo. Yung mga gawaing bahay, paglilinis, pagliligpit at pag-aayos, ay yan na nga rin ang nagiging habit mo. Sa araw-araw na ginagawa ay nakaka-enjoy nga kapag nakikita mong malinis at maaliwalas ang iyong tahanan. Sabi ko nga kahit hindi ito aming sariling bahay ay pagagandahin ko pa rin. Maganda nga sa mata at nakakataba rin sa pusong makitang ganito nga kalinis ang iyong kwarto. Lalo na't may chikiting nga ako. At mabalik na nga rin tayo sa ginagawa ko. Binalik ko na nga rin tong lamesa dito nga sa kinalalagyan nito. At nagwalis na nga rin ako para nga maging malinis na nga itong kwarto. Napakasarap nga talaga ng tulog ni Kuya Tantan. Winalisan ko na nga rin itong gilid. Para nga maibalik na ito sa pwesto itong higaan. Dinikitan ko nga lang muna ng wallpaper dito sa gilid dahil sabi ko nga mas maganda nga kung may didikit nga dito.
Sa pagdidikit ko nga dito ay naging mabilis na nga ako dahil hindi na siya masyadong mahaba. Sabi ko nga itulog pa nga si Kuya Tantan kaya tatapusin ko na nga lang ang pagdidikit dito. Sa wakas ay natapos na nga rin ako sa pagdidikit nitong wallpaper. Sa 3 oras na pagdidikit ko ng wallpaper, tingnan nyo naman ang kinalabasan. Napakaganda nga at naging maaliwalas nga siya tingnan. Hanggang dito na nga lang po. Salamat po sa panunood.